Si Judas Iscariote ang isa sa 12 apostle ng Panginoong Hesukristo na nagkanulo sa kanya. Ayon sa Biblia, ipinagkanulo ni Judas si Jesus sa mga pinuno ng mga Hudyo kapalit ng 30 piraso ng pilak. Ang pagkakanulo ni Judas ay nagresulta sa pagdakip at pagpako sa krus ng Panginoong Hesus. Alam naman natin na pagkatapos niyang maipagkanulo si Jesus, winakasan niya ang kanyang buhay. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia? Si Judas Iscariote ba ay napatawad at naligtas? Maraming ipinahihiwatig ang Biblia na si Judas ay hindi naligtas. Sinabi mismo ni Jesus patungkol kay Judas sa Juan chapter 17 verse 12. Samantalang ako'y sumasa kanila, iniingatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Dahil si Judas ay tinawag na anak ng kapahamakan o son of perdition, alam natin na hindi siya kasama sa naligtas, kundi patungo sa destruction ng impyerno. Tandaan, merong anak ng Panginoon at merong anak ng Diablo. Ang anak ng kapahamakan ay ang titulo rin mismo ng Antichrist na sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Sinasabi ng kasulatan na si Judas ay anak ng kapahamakan at tiyak na mapapahamak na katulad ng Diablo na nakatakda na sa walang hanggang kapahamakan. Sinabi din mismo ni Jesus na mas mabuti pa sa kanya na hindi na isinilang. Sabi sa Mateo chapter 26 verse 24, papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon na hindi na siya ipinanganak. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na si Judas ay may walang hanggang kapahamakan dahil sinabi ni Jesus na mas maigi pa ito na hindi na ipinanganak. Dahil alam naman natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa impyerno. Ito ang mga verse sa Biblia na nagpapatunay na si Judas ay mapupunta sa walang hanggang kapahamakan. Ang masakla pa dito, tinawag ng Panginoon si Judas na Diablo sa Juan chapter 6 verse 70 to 71. Sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay Diablo? Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya na kabilang sa 12 ay magkakanulo sa kanya. Dito ay tinawag ni Jesus na si Judas ay anak ng Diablo dahil siya mismo ay may motibo na katulad nito. Maaaring alam natin na si Judas ay isa sa 12 apostle ng Panginoong Hesukristo, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay ligtas na. Hindi ligtas si Judas dahil naiwala niya ang kanyang kaligtasan, pero dahil wala talaga siyang tunay na pananampalataya. Sinasabi na ang tunay na believer sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Si Judas ay walang ipinagbago, magnanakaw na siya sa simula hanggang sa ibenta niya si Jesus sa mga pilak sa Juan chapter 12 verse 6. Ngunit ito ay sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya ay isang magnanakaw at palibas ay nasa kanya ang supot, kinuha niya ang inilalagay doon. Sa talatang ito, tinawag siya ni John na magnanakaw, na ibig sabihin ito ang karakter ni Judas. Mahalaga ang pera kay Judas gaya ng nabanggit na isa siyang magnanakaw. Siya ang ingat yaman ng grupo at ginamit niya ang posisyong ipinagkatiwala sa kanya para magnakaw sa kanilang kabangyaman at hindi lamang isang beses niya itong ginawa. Sa katunayan, sinabi ni Jesus na hindi malinis si Judas Iscariote, na ang ibig sabihin ay hindi siya isinilang na muli. Sa Juan chapter 13 verse 10 to 11, sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos. Kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat, sapagkat nalalaman niya kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi niya, hindi lahat sa inyo ay malilinis. Alam naman natin na ang tunay na kay Kristo ay binago na at isa na siyang bagong nilalang, kaya't malinaw dito na hindi totoong believer si Judas ng Panginoon. Ang kanyang pagpapatiwakal din ay nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya at tunay na wala siyang kaligtasan. Pagkatapos niyang ipagkanulo ang Panginoong Jesus, hindi na niya naitama ang kanyang ginawa. Maaaring nakadama siya ng ilang pagsisisi na bunga ng takot, kaya't ibinalik niya ang mga pilak, pero hindi ito nagpapahiwatig na siya ay direktang humingi ng tawad sa Panginoong Jesus at mas pinili niya ang magpakamatay. Sabi sa Mateo chapter 27 verse 3 to 5, nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ako,
Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon siya ay nagbigti. Si Judas ay gumawa ng kanyang sariling mga pagpili at ito ang pinagmula ng kanyang sariling kapahamakan. Ang kwento ni Judas ay isang paalala na ang ating mga pagpili sa buhay ay maaaring maging daan para tayo ay magkasala at mapahamak. Ang kwento ni Judas ay isa ring dakilang paalala sa atin tungkol sa itinuro ng Panginoong Hesus sa araw ng paghuhukom. Marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Isang patunay lamang na hindi lahat ng nagsasabi na sila ay Kristiyano o nagsasabing sila'y mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay tunay at bukwal sa kanilang puso. Katulad ni Judas na isang apostol ng Panginoon pero hindi siya tunay na mananampalataya. Ito ay dahil may mga tunay at peking Kristiyano. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.